Ayan po. Salamat, men. Salamat. Hello, everyone. Hello, Mentor Junel. Kamusta ka naman? So, ayun noon, maghapon okay naman. Sa ngayon kasi dito maulan, kaya ayun, medyo nakapag-relax ng konti. So, but anyway, ready na po ba ang lahat para makapag-start ng mentoring natin ngayong gabi? Yeah, mukhang Excited ready na na kayo? sila, Mentor. Yan, kung excited na raw kayo, Mentor. Ano daw, Mentor? Kung excited na po ang lahat, sige po. Excited na po lahat. Ako na lang ang Lahat kulang. po ay, Okay. ikaw na lang ang kulang. Ayan. So, Mentor Junel, bago po tayo mag-start, kasi, ayan, di ba, ang pogi mo, tapos ang ganda ko dito, charot, yan. Magpakilala muna tayo. So, Magpakilala po muna tayo. siyempre, sundin natin yung mga kasabihan sa lahat, bagong lahat, leaders first muna. Ay, ladies first pala. Ayan. Pasensya na po kayo sa, ayan. Ayan. Amazing morning po ulit. Medyo iba rin po ang pakaramdam ko ngayon kasi tinamaan din ako ng sipon. Dahil kahapon, sobrang init dito sa Hong Kong, tapos nagutom, pumasok sa sobrang lamig. Kahit po tayo nagbabarley, hindi naman po ibig sabihin, hindi po tayo tatablan. Ibig sabihin po, we have to be responsible din sa ating sarili. Kahit po may barley po tayo at pabayaan naman din tayo sa sarili, talaga po na ayan. Tulong po yung barley, pero kung pababayaan natin, ayan. Segue lang po yun. So ako po pala, mentors, si Glessy po, Glessy Agno po ako. Ayan, Glessy po. Ako po ay OFW dito po sa Hong Kong. So, dati po ako sa Malaysia as a massage therapist po, as a beautician po sa Malaysia, pero nag-jump po ako dito sa Hong Kong to seek po ng higher salary po. Alam niyo naman po, na Hong Kong ang bansa sa Asia na may pinakamalaking sahod when it comes to, ayan po, domestic work. So, ako po ngayon naninilbihan sa isang French family dito sa Hong Kong. At bakit po ako na kay I Am Worldwide is because gusto ko na rin pong makapag for good. So I believe na every one of us po, especially po yung mga nasa ibang bansa, one of your reasons din po ay makapag for good. And kung ikaw naman pinasa Pilipinas, baka po ang dahilan mo rin po is para po magkaroon, or baka po ang asawa mo na nasa ibang bansa ay gusto mo na rin pong mag for good. Ayan. So ayan po. Mentor Glessy po. Yun lang po. Mentor Janelle. So, ayun, maraming salamat sa napakagandang co-host ko ngayon. So, ayun, but anyway, magpapakilala rin din po ako. Ako po pala si Mentor Janelle at currently po, nandito po tayo sa Hokkaido, Japan. Ano pa yung boses ko? Ba't parang basag? So, ayun, currently po, meron dito po tayo sa Hokkaido, Japan. Nagtatrabaho po bilang isang dairy farmer. Pamilyar naman po ata kayo sa bilang dairy. Ayun. So ayan bago po tayo mag-start, pwede po tayong muna bilang ng prayer. Ayun. Mentor Glessy. Ayan. Mentors, bago po tayo mag-umpisa, hingin po natin ang gabay at pasalamatan po natin si Lord para po sa nakaraan na naman na isang linggo na ngayon po ay Sabado na naman nakikita-kita tayo ngayon. So for that po, we may call Mentor Jeanette Peralta po for our prayer po. Mentor Jeanette. Okay po. Salamat. Clear po ba? Clear po, Mens. Clear po ba? It's okay. Let us pray po. Lord Jesus, thank you for tonight. Nandito po kami lahat na umati po kami sa aming Team Phoenix Mentoring. I-bless niyo po kami lahat po dito sa virtual namin po, Lord Jesus. And bless niyo po ang bawat isa namin, bawat isa po, lalo na po yung pamilya namin sa Pilipinas. Proteksyonan niyo po kami sa
at iwasan sa ngayong pandemya, Lord Jesus. And i-guide niyo po kami, open our hearts and our minds, especially dito po sa mentoring po namin, na meron kaming makukuhang aral po sa gabing ito, Lord Jesus. And we pray this in Jesus' name, amen. Ayan. Thank you so much po, Mentor Jeanette. Ayan. So, Mentor Junel. Ayan. So, So, dahil ayun po naman, mag-start na po okay. tayo at alam po natin na ready na po ang ating speaker for tonight. Tama po ba? So guys, excuse me po. Ayan, pasensya na po kayo ha. Ayan, medyo ano lang. Guys, our mentors. Ayan, so house rules muna po tayo bago po tayo mag-start. Siyempre po, kapag po tayo po ay total ngayon po gabi po dito sa Asia, no? Sa Asia, yung mga nasa Asian countries po, as much as possible po, wag po tayong hihiga. Sabi nga po ni Mentor Kevin, baka daw po tayo ay matuluyan, makatulog. Okay? Okay, tama ba, Mentor? And ano naman po, kung maaari lang po, kung wala naman po tayong gagawin, please maintain lang po na naka-on cam po tayo hanggang sa matapos po ang atin pong speaker po. Kasi bilang respeto po kay speaker na siya po ay naka-on cam din po mamaya while she's delivering her training po. Ayan. And of course po, kapag may mga tanong po kayo, pwede nyo pong i-chat sa chat box or pwede nyo pong i-reserve after po ng talk ni mentor or ni speaker. And pakiready na rin po ng ating IM Worldwide notebooks, ayan, pens, ayan, and for sure po na marami po tayong take away tonight. Marami po tayong matututunan at makukuha na kung saan magagamit po natin sa ating pong pagninegosyo. Ito po ay ating sariling business, kung kaya po mas maganda po na meron po tayong sariling mga notes. Ayan. So, may nakalimutan pa ba ako, Mentor Junel? Sa house rules, mukhang wala naman. So, ayun, ayan, parang okay, parang kumpleto na po ata. Kompleto na po ata yun, ayan. So dahil po dyan, kung kayo po ay ready na rin po ang ating magpapakilala sa ating speaker for tonight. Sobrang excited na rin po niya, kagaya po ng pagka-excited ni speaker. Ayan. So, ayun okay, maraming salamat. Mentor Junel. Maraming salamat po, Mentor Glacy. So, ayun, bago po lahat, paki-comment po muna kung ready na po ba ang lahat. Are you ready na ba? I am excited na ba? Okay, I am ready na po. Thank you, Mentor Losi. So, ayun, wag na po nating aksayahin pa yung oras natin, start na po tayo kay Okay. Thank you, Mentor. Okay. Grabe to ngayon ang speaker natin. Alam nyo bang speaker natin ito ang tawag dito. Parang laging may dala-dalang extrang energy sa katawan, hindi na uubusan, So, ayun. Kaya, lahat po ng attendees, kung maaari, na po tayo ng extra pen at saka, syempre, notebook po para para lahat po ng mga alam nyong makakatulong po sa inyo, maisulat nyo po agad. Okay? So, ayun. Pakilala ko na nga po. So, itong pong motivational speaker po natin ngayon, o trainer po natin ngayon, nabubulol pa. Okay. 15 years of employees sa international companies, motivational speaker, at saka isa rin po siyang core leader ng Team Phoenix and Team Heroes. At ngayon, isa na rin pong Sapphire Elite Executive. Now, i-welcome na po natin ang ating speaker for tonight. No other than po, Mentor Joanna Amido Aguar. Yes. Mentor Joanna.
Hey, ayun. Thank Thank you you. po. Thank you, Mentor Jonel. Thank you, Mentor Glessy. Bago po tayo mag-start, no, ayan, sabi sa akin, medyo pwede na daw po ako mag-Tagalog, no, all throughout my training kasi lahat po tayo dito ay Pilipino. Pero ayan, pasensya na rin kasi maghahalo tayo, no, magtataglish po tayo ng language ngayon. Unang-una, welcome po sa ating 45 million na attendees for today. Grabe, nang-miss ko kayong lahat. Ang lakas niyo, 45 ngayon, oh, di ba? Parang nung nakaraan lang, nasa 20 tayo. As you can see, no, tumataas po yung ating pong mga kasama dito sa Team Phoenix. And syempre, ito pong dalawang tao na to, gusto ko rin po itong pasalamatan. No? Kasi yung schedule natin ngayon, medyo gulo-gulo. Mentor Jonel, Mentor Glessy, thank you very much po no, sa pag-agree. Alam ko kaninang maga lang kami nag-message sa inyo na kung pwede po paki-host po ang ating event for today. Pero super ano po kami, grateful po kami sa inyo as well as super proud po kami kasi ngayon, no, ano na kayo talagang yes, mentor, ready kayo anytime, parang mga sundalo lang, no? And syempre, Mentor Maricel, 5 minutes before the event, no, na magsimula, nag-message ako, Mentor Maricel, paki-admit naman po lahat. Alam mo, yon mentors, no, grabe po yan. Marami pong salamat no, sa mga tao na to. Maraming salamat po sa bumubuo ng Team Phoenix, sa mga new distributors, sa mga dati na pong distributors ng ng Phoenix team, no, ng Phoenix Worldwide team natin, as well as po sa mga core leaders po natin. Ayan, so hindi ko na po ito patatagalin. Ano? I would like to value your time, syempre. Mabilisan lang po ang training natin, but this training, I wanted to patungkol lang po sa inyo, no? More on tungkol po sa inyo as new members or dati ng members ng Phoenix pero we are trying to aim our goals. Ayan. So, saglit lang po at ako ay mag-share screen. Ayan, ayusin ko lang ang aking screen. Gawa muna tayo ng ano. Ayan, ano po pala, sound check lang. Okay po ba yung boses ko? Hindi po ba masyadong malakas? Yun ang tanong eh. Hindi ko tinatanong kung masyadong mahina eh. Masyado po bang malakas yung boses ko para mabawasan natin ang volume. Ayan. Punta lang tayo dito sa ating screen. Ayan, check lang po kung papasok mo siya. Okay. I can see my screen na. Pata ko lang ng kaunti. Yan, okay. And let me check my pointer, ladies and gentlemen. Okay, yan. Okay, so pwede po kayong mag-chat. Naka-open po ang aking chat box if in any case that you would like to add any insights, no? Pwede po kayo mag-chat sa chat box and pwede po tayo maging interactive all throughout our trainings. Like what I've said, yes, magkukwento po ako ng konting experience, no, sa buhay ko, pero I would like to make this entire training about you. Ayan, no? So, syempre, ito yung unang-una natin, no? Small background lang po, short background lang po about sa akin. Nagsimula po tayo, no, as a kid na ang talagang akin pong pangarap is maging teacher. So ang buhay natin hindi naman naging ganun kadali, hindi naging ganun kabilis. No? Marami din po tayong trials na pinagdaanan. Pero at the end of the day, dahil nangarap ako, ginawan ko po ng paraan para po matupad yung mga pangarap ko. And to cut the long story short, ayan, nakatapos po ako ng college, ng course na Bachelor of Secondary Education, major in English. Pero ang nakakalungkot po dito, kahit maganda yung grades ko, kahit na nakagraduate ako ng college, nung nag-a-apply po ako, hindi po ako natanggap as a teacher. So kahit anong atat ko na maging teacher, hindi po tayo na pagbigyan, no, na maging isang teacher. Dahil lang sinasabi po nila sa akin, kailangan ako daw po ay maging isang licensed teacher muna. Pero syempre, yun nga, sa kahirapan ng buhay, ano, kailangan ko na po talagang magtrabaho, kailangan kong kumita. After graduation, napasok po ako sa call center. So, during that time, ito po talaga yung pinakausong trabaho, no?
and has something to do with my course din. Ayan, so napasok po tayo dyan. 6 months later, na-promote po ako as a team supervisor, and another 3 months later po, na-promote po ako as a product sales trainer. And while working dito po sa call center na to, pinag-igihan natin ng trabaho as well as nag-aral din po ako to prepare for my board exam. And talagang, alam niyo yun, prayer, talagang iba ang prayer, no? Pag ikaw po ay may faith and you're working hard, no, towards your goal, ibibigay naman po talaga yan ni God, no? So sa sobrang kakulitan ko sa pagdadasal ko, binigay po sa atin ni God. First take po ng exam, hindi ko ina-expect na ako po yung makakapasa, pero binigay po sa atin yan, nakapasa po ako, and I became a licensed teacher. So again, apply na naman ako. Sabi ko, eto na yun. Talagang sabi ko, eto yun, masasagot na yung pangarap ko, makukuha ko na yung pangarap ko. Unfortunately, mga mentors, hindi pa rin po ako natanggap as a teacher. Dahil lang sabi sa akin, kailangan meron daw akong experience in teaching. So doon ko na naisip na sabi ko, paano ako magkakaroon ng experience kung walang schools ang magbibigay sa akin na experience? O di ibig sabihin, lifetime, hindi ako makakapagturo. So, meron po ako isang kaibigan, no, katrabaho ko dyan sa call center. Sabi niya sa akin, Jo, punta na lang tayo sa Dubai. Sabi niya, doon tayo magtrabaho. Isa lang po ang tinanong ko sa kanya. Sabi ko, Jeng, alam mo ba kung saan yung Dubai? Sabi niya sa akin, hindi. And as an adventurous person, no, sabi ko, come, let's go. Ayun, so madaling sabi po, no, nag-apply po tayo. Na-direct hire po tayo from Philippines papunta ng UAE. Ito po yung unang kumpanyang napasukan natin sa UAE. Year 2006, nag-land po kami sa UAE ng 2 o'clock in the morning. Pagka alas 10 po ng umaga, nagpa-medical na po kami. 11 o'clock ng umaga po, nagte-training na po kami sa bagong kumpanya. So 15 years po akong nag-work as an employee in different international companies. So, ayan po yung first 2 companies na pinagtrabahuan ko, and then later on, napasok din po tayo sa isang traffic engineering company, and after that, napasok din po tayo sa courier company and sa immigration firm. So, iba-iba po yung naging position natin dyan, iba-iba po industry yung napasukan natin, like what I've said, logistics, customs, at saka yung immigration, napasukan po natin yan. Ayan, so this is just a short background for sa mga tao, sa mga distributors po, no, na hindi pa po alam yung background ko, no, kasi I believe ang dami po natin mga new distributors ngayon, and nakikita nyo lang yung pangumulit ko. Ayan, so ayan po yung aking background, and ladies and gentlemen, I would like to welcome you to our discussion for today. Medyo, complicated lang naman yung pangalan niya, yung tawag sa kanya. It is the Trans-Theoretical Model of Behavior Change. Pero para mapadali yan, either TTM ang tawag dyan, or ayan na lang, stages of change. Okay. So, during the time na ako po ay lumalaki, no, the first interest talaga na meron po ako, I'm interested about food. Ayan, alam mo marami yan. I am interested about culture, and I am interested about behavior. So, isa po ito sa mga naging guide ko sa life ko kung bakit po in every industry na napapasukan ko po, and in every chapter of my life po, nagkakaroon po ng progress, nagkakaroon po ng positive progress. Dahil ito lang naman yung kailangan nating maintindihan, no? Kasi ang lahat po ng bagay ay may proseso. So what is going to be our objective for today? Siyempre, unang-una po is to transition yourself or others to become a goal-oriented person. Second is to understand the process on how to attain fulfillment through achieved goals, and to adopt a new habit towards success based on psychological research. Kasi ito pong TTM na to, or the stages of change po. Actually, ito ay theoretical method developed by James Prochaska of the University of Rhode Island and Carlo Duclement beginning in 1977. So ito po ay talagang meron po itong basis, no? Pinag-aralan nila kung paano po ba nag-change ang decision ng isang tao from failure papunta po sa success. Ayan, hindi na natin ito pahabain, simulan na natin ito kagad. Ano? Ang method po kasi na to is usually more of changing your mindset toward a better lifestyle. Pero since I am worldwide nga kasi, di ba, ano ba ang aim natin dito? Magkaroon tayo ng personality development, spiritual development, di ba? Lifestyle, mabago. Kumbaga, yung buhay natin, no, 360 ang ikot niya from ano yung buhay natin ngayon, dun sa buhay
na gusto natin. Sabi nga, kay IM Worldwide, dito baguhan ng buhay. So let's talk about the first stage, no, na pinagdadaanan natin. Ito yung tinatawag natin na pre-contemplation or sa madaling sabi, not ready. Ibalik nga natin yung nakaraan. Ayan, magandang usapan to. Yung binabalik yung nakaraan, di ba? Nung time na nag-join kayo, no, meron dito mga iba, nag-on the spot pay-in, meron namang iba, pag-iisipan ko, meron namang iba na ang dami pang ginawa, no? Nag-attend muna ng trainings, nagpa-mentor muna bago po nag-pay-in. Diba? Pag sinabi kasi natin pay-in, for those people po pala, hindi ko po natanong, sorry, pa-chat naman po sa ating chat box, no, kung kayo po ay hindi pa po member ng IM Worldwide. Ayan, meron pa po tayo ditong mga umattend lang po ng ng trainings for today. Ayan, para ma-address din po natin yung inyo pong concern. Ayan. Pero I think sa mga nakita ko pong tao kanina, no, karamihan po talaga ay members na po ng Team Phoenix Worldwide. Ayan, no? So, ito kasi, no, okay, since lahat po tayo members na, itong pre-contemplation na pre-contemplation stage na to, ayan, no, unang-una, papasok dyan yung research na tinatawag. So, kayo ngayon, ayan, nagdi-discuss na kayo, no, sa mga nag-i-inquire sa inyo. Pero, hindi naman palagi, merong on-the-spot pay-in. Kasi nandun pa sila sa part ng not ready. They wanted to know more. Gusto lang nila marinig ano ba ang IM Worldwide, ano ang produkto, paano kumita sa produkto. So kung kayo may makakausap kayo, whether cold market or warm market, huwag kayong madedepress. Okay? It's part of the process. Hindi po lahat ng tao na makakausap natin ay ready na ngayon. Meron pong iba na gusto lang mag-inquire, meron pong iba na gusto lang marinig ka, no? Meron po kasing iba rin, no, na nag-i-inquire na namimili ng mentor. Merong iba na namimili ng grupo. So kung hindi pa po sila magpe-pay in sa inyo agad-agad, okay lang. Pero dito rin papasok yung sinasabi natin na follow up. Okay? During our Zoom closings, during the time na makausap niyo po yung mga nag-i-inquire sa inyo, very important na malaman po natin kung ano po ang concern nila. Para yung research na sinasabi natin, tayo mismo as someone na napagtanungan po ng negosyong ginagawa natin, alam natin kung ano yung information na ibibigay natin sa kanila. Okay? At ikaw, as a distributor naman, no, pag nandito tayo sa part na to, no, yung not yet ready, pa ang nangyari naman, minsan nag-pay in na tayo. Pero, hindi pa natin ginagawa ang negosyo. Hindi pa natin sinishare, di ba? Kasi ang feeling natin, kulang pa yung alam natin. Ang kailangan mo namang gawin is magkaroon ka ng shift in perspective. Ibig sabihin, kung ngayon, negative yung naiisip mo, kailangan tingnan mo kung ano yung positive effect naman. Punta ka sa Google o punta ka sa yung worldwide page, tignan mo ilan nagkakotse, ilan nagkabahay, ilan ang naging milyonaryo. This will help you a lot. As a distributor na hindi ka pa ready pero naka-pay-in ka na, huwag mo nang sayangin yung pagkakataon kasi nandito ka na. Nandito ka na sa IM Worldwide, nagbayad ka na, hindi mo pa ginagawa yung negosyo. Tandaan mo, habang hindi mo ginagawa yung negosyo, yung mga taong tumutuloy sa paggawa ng IM Worldwide, naaabot na nila ang pangarap nila. Ikaw na papag-iwanan. And apart from shifting your perspective, no, from negative to positive, syempre, kailangan magkaroon tayo ng rich mindset. We have to believe in ourselves, we have to believe in the company, we have to believe in the products, we have to believe on the compensation plan na ito na po ang magiging sagot sa mga gusto natin mangyari sa buhay natin. Ayan. So, clear po ba yung stage 1 natin? Pa-comment nga dyan ng number 1 sa ating chat box. Ayan, thank you, Mentor Felix. Thank you, Mentor Vince. Ayan, Mentor Kat, thank you very much. Ayan, so, ito kasi, no, ang gagawin natin, sabi ko nga, maikli lang po itong presentation na to. And then later on, siguro 15 minutes, 30 minutes kung may oras kayo, no, kung okay pa, gising pa kayo, gising pa, diwa ninyo, we can have a Q&A because this training is all about you. It's not about me. It's not about ang ating
founder na si Mentor Kevin. It's all about you as a distributor in IM Worldwide. Ayan, so let's move on to our second stage. So yung unang stage natin, di ba, not ready. Second stage po natin, ito yung tinatawag natin na contemplation. In contemplation, dito na pumapasok yung getting ready, naghahanda ka na. Ito na yung confusion na sinasabi, no? Mag-go ba ako o hindi? Diba? First thing that you have to do to overcome this, etong stage na to, na nag-iisip ka na ito ba talaga ang para sa akin? IM ba talaga ang gagawin ko? O magta-traditional business ako? You have to identify yung mga bagay na nag-hold sa'yo. Bakit ayaw mong gawin yung negosyo? Ito yung simple lang, no? Pagka meron tayong mga kasama na bago lang, pagka merong sinabi si mentor, hindi pa nila ginagawa. Okay? Kasi ang nasa isip pa nila, case-to-case basis, pero meron kasi mga ganito. Pasintabi, no, like what I am saying or what I have said earlier, hindi naman po ito patama sa kung sino, but we have heard stories like this, no, kapag kami sinasabi si mentor kasi, no, sa kasama sa team, sa teammates, hindi sinusunod ng teammates kasi ang nasa isip nila, si upline lang naman ang kikita. Hindi naman ako magbe-benefit dyan. So that is one of those things, no, na pwedeng nag-hold back sa'yo para ikaw mismo ay maging progressive ka, para maging productive ka, no? Wala pang yes mentor attitude. And dito rin papasok yung mga nakausap na natin, okay? Yung Zoom closing na natin, napaliwanagan na natin, pero hindi pa nagpe-pay because this is the stage that they are getting ready. Ngayon, kung ikaw may client ka na ganito, nasa stage ng contemplation, nakausap mo na, o, di ba? Sinabihan mo na ito po kasi ang IM Worldwide, ganito po ang produkto, ganito po kami magbenta, ito po yung mga trainings na pag-aaralan mo. Yon, pumasok yung stage 1, di ba, research, kasi yun yung gusto ni client. Ngayon, dito, pagdating sa second stage, alam mo, nasa second stage na kasi kumpleto na eh. Kumpleto na yung mga information niya. Pero alam mo, merong pumipigil sa kanya. Ikaw, as someone na nakapag-discuss ng negosyo doon po sa iyong prospect, you have to know bakit hindi pa siya nagpe-pay-in. Okay? Pwedeng dahil sa pamilya niya, okay? Yung mga asawa, kapatid, nanay, tatay, pinsan, or yung mga kaibigan na nagsabi, scammer yan, hindi yan totoo. Ikaw, as someone na nakapag-discuss na ng negosyo, you have to find that out dahil yun din po ang ika-clarify natin sa mga nakausap na natin. Okay? And you, as a distributor naman, kung nandito ka pa sa urong sulong, nagagawin ko negosyo po, ngayon, bukas, ayaw ko, sa isang araw, a-attend na naman ako ng training, kung ano yung sinabi, power na power ako! Alam mo yun, after ng training, power! Grabe, ang lakas! Oh, ngayon, nagpo-post ka, kinabukasan, hindi ka nagpo-post, no? First that you have to list down. Ito, very important po, isulat mo. Ano yung pros and cons? Kasi hanggat hindi mo nalalaman kung ano yung benefit sa'yo at yung hindi mo mabe-benefit dito, hindi mo gagawin ang negosyo. Siguro, kaya ako ginagawa to, ay sinasabi yung sulat because of my personality na rin. No? Alam po nung mga na-discussan natin dito, no? Ako po ay isang extreme C personality and isa po sa mga characteristics ko ay talagang maraming notebook. Pero in my case, nakatulong po talaga yan. Nung nilista ko kung ano yung magiging benefit ko dito at kung ano yung mga hindi magiging benefit dito sa paggagawa ng IM Worldwide, doon ko po nalaman na ano ba yung weaknesses ko, ano ba yung kailangan kong i-improve. And then, from that day onwards po, dire-diretso ko na pong ginagawa ang negosyo natin. And syempre, pangatlo dyan, very important kasi, no, that you are talking to your colleagues. Ibig sabihin po nito, teammates mo, people who have the same, who are on the same stage as you are. Kung yung mga nag-pay-in ngayon, tapos ka-pay-in mo, kailangan kayo, meron din kayong communication, no? Kamustahan kayo, ganyan. Pero you have to be careful kasi kung yung nakakausap mo ay negative yung nasa isip niya, wala akong pay-in eh. Tapos doon ka pa nagdidikit, asahan mo, magiging gano'n ang mindset mo. What I mean na talk to your colleagues, same level mo, okay? Same level mo, kumbaga same line mo, paano ba natin to explain? Hindi si upline mo, hindi si downline mo, same level mo, cross lines mo, okay yan.
Pero kailangan yung tao na positive. Na pag tinanong mo ano ba yung ginagawa mo para makabenta, ilan na yung pay-in mo, ayan, yung mga ganyan. No? It's very important na makipag-usap tayo doon sa mga tao na same level as ours. Kasi mag-gauge din natin na ay bakit siya nagpo-prosper, bakit ako hindi. Magkakaroon tayo ng idea saan tayo nagkukulang. Okay, so this is the getting ready stage. Ayan, clear po tayo sa getting ready stage. Ayan, pa-comment naman ang number 2 sa ating chat box. Ayan na, pwede niyo pa rin pong isend ang link sa ano natin. Ayan, thank you, Mentor Rina, Mentor Maria Fe, Mentor Vince, Mentor Jane, Mentor Lea, Mentor Randy, Mentor Mikay. Ayan, thank you very much po. Pwede niyo pa rin i-forward ang link. Pwede po ito sa mga tao na hindi pa member ng Team Phoenix, okay? Pwede rin po ito sa mga na-invite pa lang natin, no? Kasi we are touching both, bakit hindi ka pa nakakapag-decide, no? Na mag-join sa IM Worldwide. And kung ikaw is a distributor na, bakit hindi mo ginagawa ang negosyo ng buong puso? Part-time, di ba? By time, pero full-time by heart. Yan. So, thank you po sa mga comments ninyo. Thank you, Mentor Jeneline. Yan. Namimiss na kita. Kamusta ka na? Hi. O, di ba? In between talagang may mga makukulit moments, no? Ayan. Then, let's move on to our third stage. Yung third stage po natin, no? Ito na po yung tinatawag natin na preparation. Okay. Sa preparation, dito na papasok yung readiness. Ready ka na. Ikaw, as a distributor, ready ka na talaga na full-time by heart ka. Kahit may trabaho ka, ang isip at ang puso mo, nasa IM Worldwide lang. Paano mo madedetermine kung nandito ka na sa stage na to? When you are taking small steps at a time. Okay? Kung ikaw, meron ka nang ginagawa araw-araw para mabago yung sistema mo, yung araw-araw na ginagawa mo maliliit na bagay, no? Pero alam mo na mag-i-improve ka over time. Naalala niyo ba yung training ni Press nung Saturday? Nung Saturday lang yun, no? Lost ako sa dates eh. Pero yun yung training ni Press, di ba? Sabi niya, if you are going to do something continuously for the first 21 days, it creates a habit. But if you're going to do it within 90 days, then that becomes a lifestyle. So tandaan ninyo, kung meron kayong gustong gawin, gawin mo ngayon. O sige, kung inaantok na kayo, pwede naman bukas ng maga, o di ba? Post na kayo kagad, bukas ng umaga, simula. O sample, pagpo-post sa Facebook. Nakikita ko, nagpo-post sa Facebook ng 1 week dire-diretso. Aba, second week, wala ng post. Alam mo yun, nagla-like ng, ito, training tayo, nasabihan natin, mentors, kailangan kasi, ganito po yung gagawin natin, no? Kailangan po, mag-like tayo at saka mag-comment tayo sa post ng iba para suportahan natin sila at the same time, suportahan po nila tayo. First 3 days, lahat may like, comment. Pagkadating ng 4, wala nang comment. 4th day, wala nang comment. Ito, pagdating ng 7th day, wala nang like, wala pang comment, wala pang post. Okay? So, if you are in this stage and you really wanted to be progressive, yung gusto ninyo, yung in time, ito kasi tanim to eh. Yung gusto ninyo, in time may aanihin ka, simulan na natin yung small steps ngayon. It is as simple as posting. Saying hi to people na mga matagal mo nang hindi nakamusta, no? Uy, kumusta ka na, friend? 10 years na tayong hindi nagkita. Ay, sexy ka pa rin. Di ba? Start it. Start it right now. Kasi, di ba, yan din yung ibang training yan actually, pero yan yung start, di ba? Para makapag-build ka ng relationship with other people, and then later on, you can ask them if they want to join our business. Ayan. Second, eto, very powerful to. Tell people about your plan. Okay? It doesn't matter whether upline mo yan, downline mo yan, teammates mo yan, pamilya mo yan. Okay? Kailangan sabihin mo sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila, ano yung plano mo, ano yung goal mo, ano yung gusto mong marating, bakit? Kasi mapapahiya ka pag hindi mo naabot yun. That is one secret in setting a goal, no? Kailangan kung ano yung vision mo, kung ano yung naiisip mo, kwento mo, hindi po to yabang. Hindi to yabang, i-record mo. Kasi ang mangyayari, every time na nakikita mo yan, yung action mo, nag-iiba.
yung galawan mo nag-iiba. At the same time, as human being, no, marami tayong pride sa katawan eh. Alam mo yan, para lang tayong panlaba, punong-puno ng pride, di ba? So, habang nakikita mo yan, yung mga kinukwento mo, yung mga pinopost mo at nakita ng ibang tao, ay, ang taas ng pangarap niya, gusto niya ng ganitong kotse, gusto niya ng milyon. Ikaw, as a distributor, mag-work ka towards that goal. Okay? Hindi mo siya patatagalin more than doon sa date na sinet mo na kailangan ma-achieve mo na siya. And later on, meron tayong dadaanan about that. And then, syempre, seek support from your mentors. Alam ko, marami tayo dito na meron na tayong mga ibang, alam mo yan, marami tayong naging experience, marami tayong alam, meron pang nangyayari minsan, no, na mas matalino talaga, yung downlines, mas marami experience yung downline kaysa sa upline. Kailangan pa rin po natin, no, na lagi po tayong connected sa mga mentors natin. O, eto, may nagtanong sa akin, may nagsabi sa akin, Mentor Joe, yung upline ko naman, hindi naman active eh. Hindi nga ako kinakamusta ng upline ko eh. Hindi ko naman po sinabi dyan, yung direct uplines nyo lang. Ang dami pong mentors. Ang dami pong top mentors. Ang dami pong mga uplines, cross lines. Kahit sino po dyan, pwede ninyong kausapin. Pwede po kayong mag-reach out. Okay, kasi very important din na when you are preparing, when you are now ready, kailangan finifeed mo yung excitement mo. Tandaan po natin na ang ginagawa ni upline, halimbawa si upline tamad, hindi ka kinakamusta, huminto sa negosyo. O kahit baligtad yan, 101% ang sipag ni upline, tandaan po ninyo, yung pangarap ninyo, ikaw lang ang gagawa niyan. Si upline, si mentors, lahat ng mga nakikita nyo po na nagtitrain sa page natin or nagtitrain na ganito sa team, hindi po kami yung gagawa ng pangarap ninyo. We are just here to guide you. O, kung wala si direct upline, pupunta ka dun sa next. Yung mas mataas dun sa upline mo. Kung wala pa, yung mas mataas ulit. O kung wala pa, akyat na until you find that person who is willing to help you in your preparation. Okay? Ayan na, clear po yan na hindi magagalit si direct upline. Okay? Hindi magagalit si direct upline. Pero magpapasabi ka ha? Papasabi ka kay direct upline na, oy, direct upline kasi pasensya ka na, hindi kasi kita masyadong nararamdaman. Okay lang po ba? Dito muna po ako magpapamentor ngayon ha. Pagka na po, chat-chat tayo, mints. Para makuha ko naman din yung insight mo. Okay? Yon, isa po yon sa kahit sinabi ko na yes, you can approach any mentors, please, let's keep the respect naman na yung direct upline mo, pagpaalaman pa rin po natin, okay? Na ikaw po ay magsisip ng help sa iba pong mentors. Ayan, okay na po yung number 3. Clear po ba ang 3 natin? Pa-comment naman dyan. Number 3. Ayan, thank you, Mentor Rina, Mentor Vince, ayan, mga gising pa, Mentor Lea, Mentor Felix, Mentor Kak, Mentor Jonel, ayan. Okay, punta tayo, 4th stage. Sa 4th stage, ito na yung sinasabi natin na action. Okay? Ibig sabihin nito, kung ano yung ginagawa mo ngayon, current action. Okay? Kasi nakapag-prepare ka na, nakakausap mo na yung mga mentors mo, you are taking small steps every day. Ngayon, ang kailangan mo na lang gawin is constant practice. Tandaan po natin na constant correct practice, di ba, makes permanent. So, kailangan, kung ano yung nasimulan mo sa 3rd stage, nung nagpe-prepare ka, nung excited ka na gawin ng negosyo, okay, nung na-up na naman ang iyong emotions, kailangan dire-diretso na yan. Kailangan may constant practice. And how are you going to keep yourself sa pagpapractice? Paano mo ba matutulungan yung sarili mo na hindi mawalan ng gana sa negosyo? That is by rewarding yourself. Okay. Reward yourself. O, halimbawa, mahilig ka sa chocolates. O, sabihin mo, kailangan in 3 days. Meron akong 1 pay-in every day. Pag hindi ko nagawa yung 1 pay-in every day, on the 3rd day, hindi ako pwedeng kumain ng chocolate. Simple. But it works. I always reward yourself. Mga maliliit na bagay. O,
Pag wala akong 10 nakausap ngayon or pag wala akong 10 na invite ngayon, hindi ako magmo-mall. No, gusto niyo mga malulupit pa na ano, di ba? O, hindi ako bibili ng Louis Vuitton, no? Di ba? Pagka wala akong just for you. Ganyan, di ba? Pero small things help na ano, para maituloy-tuloy mo po yung constant practice, ano? Yung pagtuloy-tuloy ng excitement mo. Kasi excited ka sa reward na pwede mong makuha by doing the job na sinet mo para sa sarili mo. And syempre, last dyan is creating positive environment. Ito, very tricky to. Okay? Super, super, super tricky nito. Kasi like an OFW, wala kang option, di ba? Para linisin ang environment mo kung saan ka nakatira, doon ka. Kung sino yung mga kasama mo sa bahay, doon ka. Not unless you are capable na makapagrenta ng sarili mong lugar, then matatahimik ang mundo mo, di ba? Pero dito, ang pwedeng makatulong po sa atin, kailangan magkaroon tayo ng concept ng kabayo. Di ba yung kabayo may ganyan, may blinds? Alam niyo yung reason nun, di ba? Para wala siyang ibang nakikita. Kahit anong gawin mo sa kabayo, maglakad ka sa gilid ng kabayo, hindi ka niya makikita. Isa lang ang direksyon ng kabayo, front lang. Yung direksyon lang niya, kung saan lang siya pupunta. Kung ano man naririnig mo sa kaliwa, naririnig mo sa kanan, ay hayaan sila. Busitin ka nila, asarin ka nila, okay lang. Ngitian mo lang. No? Smiling face ka lang every day. Pagka sinabi, scam naman yung I am worldwide. Smile then go. Diba? Ayoko niyan. Ano yan eh? Nanloloko lang naman kayo ng tao eh. Go. Ganun lang. Simple lang. Smile and go. Proven yan eh. Kasi 3 years ago, no, nung nag-start, kasi 3 years ago na po, nung talagang first akong na-invite or first akong na-encode sa I Am Worldwide. Siyempre, dumaan tayo sa ganitong stage, no. Ang dami dyan, talagang ini-smile and go ko lang. Kasi ang dami nilang sinasabi sa akin, so nag-smile and go lang ako. Ayan po, this week, isa-isa sila, mini-message nila ako. Gusto nilang mag-join sa I Am Worldwide. Ano daw ba yung ginagawa natin? That is the power of smile. So mga mentor, smile nga kayo. Parang yung iba, hindi ko na nakikita nag-i-smile, naghihikab na eh. Ayan, ang gaganda. Tignan nyo, pag ganyan yung mga ngiti ninyo, Diyos ko po, Lord, pag hindi pa naman kayo nagkaroon ng OTS, hindi ko na lang alam. Di ba? Di ba, powerful ang smile, gumaan ang loob ninyo. Tapos, naging kayo, positive ang naiisip ninyo, di ba? So everyday, gawin lang natin yan. Kahit anong marinig nyo, kahit anong gawin sa inyo ng nasa paligid nyo, smile and go. Huwag kayong papatol. Ayan. So, ayan po yung ating number 4. Ayan ang mga techniques yan, yung mga binibigay ko sa inyo. Ngayon, alam niyo na kung bakit ako palaging nakangiti, nakabugis-ngis, kasi maraming negative. Kasi maraming negative. Kailangan smile and go din ako. Ayan. So, ayan po yung sa ating number 4. And then, syempre, pag meron na tayong action, dito na po papasok yung ating number 5, yung tinatawag natin na maintenance. Or yung sinasabi natin na monitoring. Okay, sa monitoring po, ang nangyayari po dito, ito yung continuously creating new goals. Ibig sabihin, pag na-hit mo na yung goal mo ngayon, hindi ka pwedeng huminto dyan. Kailangan meron kang panibagong goal. Kasi pag wala kang goal na sineset, after mo ma-hit yung last goal mo, yung excitement mo, bababa. Mawawalan ka naman ng gana. Babalik na naman tayo sa stage 1. So kailangan, meron ka isang goal, tick box yan, kailangan may mga sumusunod ka pang goal after yan. So paano mo natin yan magagawa? Diba yung maintenance and monitoring? Another trick is continuous learning. Trainings. Lagi namin sinasabi trainings. Bakit? Dahil sa I Am Worldwide, may sinasabi tayo, pag hindi ka nagpakita, hindi ka kikita. Kaya dapat sa mga trainings, lagi kang nagpapakita. Kasi yan lang yung isang makakatulong sa atin para maabot natin yung mga ginol natin. And syempre, last dito is to pass on your learnings. Pag meron po tayong natutunan, huwag mo yung sarilinin. Kasi pag sinarili mo yan, makakalimutan mo, paano na?
Di wala nang nakatanda, wala nang magpapaalala sa'yo. O, di ba? Pero hindi, kidding aside, ang mangyayari kasi dyan, no, we have to pay it forward. Pay it forward. Tandaan natin palagi, kahit kami yung nagtuturo, kami yung nagme-mentor sa inyo, marami rin po kaming natututunan sa mga taong nakakausap natin na bago pa lang po sa negosyo. So yan yung 5 steps, no, or 5 stages po of change. Ayan. Ang nakakatuwa kasi dito, no, sa 5 stages na yan, kailangan hindi ka babalik sa number 1 kasi meron tayong tinatawag na relapse. Okay, sabi ko nga, kapag ka na-hit mo na yung goal mo, wala kang susunod na goal, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng relapse, babalik ka sa number 1. Ano ka na naman, yung feeling mo na naman, hindi ka ready kasi hindi mo alam kung saan ka na naman papunta. Okay, speaking about goals, ayan, so I just would like to share little bit of experience with you, no? Last na to. Kasi hindi ako magaling yung kwento ng yung mga kwento-kwento. Sige, pag-aaralan natin yan. Yung mga kwento na, may, ang tawag doon, mga fables, yan, ganyan. So, let me just, give you a story about my life that has something to do with goal setting. Ayan. So, sa goal, meron tayong tinatawag na SMART goal. Ano ba yung SMART goal? Hindi lang siya basta goal kung hindi SMART goal. Ito, kailangan natin itong paulit-ulit-ulit na gagamiting guide in setting our goals. Una dyan is yung tinatawag natin na letter S that stands for specific. Kailangan pag nag-goal ka, masasagot niyan yung tanong na what do I want to accomplish? Ano yung gusto ko? Okay? Kailangan alam mo unang-una kung ano yung gusto mo. Second, which resources or limits are involved? Ano ba yung mga kailangan ko? Kailangan ko mag-Instagram pala, kailangan ko mag-TikTok pala, kailangan ko mag-FB ads pala para ma-reach ko yung goal ko, yung something na gusto kong ma-accomplish. O gusto mong mag-sapphire, or gusto mong ma-rank up to platinum. O una, syempre, gusto mong ma-rank up to platinum. Ano yung kailangan kong i-accomplish? Gusto ko mag-platinum. Ano yung mga resources na kailangan ko? Kailangan mag-direct ako na mag-direct. Okay? Para tumaas yung RQV ko, magkaroon ako ng 5 executive DRs on that particular month. M stands for measurable. Ayan. Kailangan nasusukat. Kailangan alam mo how much. Okay? Magkano ba yung i-spend mo pag nag-FB ads ka? Magkano yung iba-budget mo? And then, how many? Ilan yung i-DDR mo para maabot mo yung goal mo? Para maging platinum ka? O how much? Depende yan sa targeting nyo. Di ba? May another set of training tayo dyan. How many? Kailangan ko ng 5 gold. O kung hindi mo kaya yung 5 gold ng isang pay-in, meron din tayong tinatawag, rank up mo yung 5 mo. How many? And then, letter A, ito yung attainable. Kailangan, alam mo, on how are you going to accomplish the goal. Hindi ka pwedeng mag-goal na super imposible. Okay? Kailangan, kung meron kang ginugol ngayon, ito yung sinasabi natin immediate goal. Kailangan, alam mo kung paano mo siya ma-accomplish. Para ma-accomplish ko to, hindi ko kaya mag-DR, hindi ko kaya mag-FB ads. Ang gagawin ko, bababa ako sa teammates ko, kailangan ko silang kausapin, kailangan ko silang i-support, kailangan ko silang i-rank up. Okay? So how? Kailangan alam mo paano. And then, syempre, how realistic is the goal? September 29 ka nagsimulang mag-goal. Gusto mo maka-rank up ka ng September 30. Attainable ba? Pwede. Possible. Pero, if you're going to look at it, parang inano mo yung ano mo. Tawag dito, ni-rush mo lang din yung sarili mo. Mas okay, mag-set ka ng goal on the first day of the month, di ba? Or 30, mag-set ka ng goal. September 30 o October 2 na. O set ka ng goal ngayon. Ano yung gusto mong maabot at the end of the month? Anong rank yung gusto mong maabot at the end of the month? Ayan, so letter R, relevant. So relevant, does this seem worthwhile? Ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba yung makakatulong para sa'yo? Ay, of course, yes. The moment you rank up, ang laki na nga itutulong yan. Apart from, syempre, yung potential income natin weekly, papasok yan dyan. Then, pangalawa, trust ng mga tao na kasama mo sa team. Pangatlo, trust ng mga tao na ini-invite mo na sumali sa team mo. Okay, so, does this seem worthwhile?
Absolutely. And then syempre, is this the right time? Yes, this is the right time. Dahil nandito ka na sa IM Worldwide, ginagawa mo yung negosyo eh. Kailan pa ang right time? After 1 year? The moment you join, the moment na member ka na po ng IM Worldwide, this is the right time. You create the right time. Walang ibang magkikreate niyan, di ba? Sabi nga, you will never be ready unless you declare na ready ka na. And then, syempre, yung T, it stands for time-bound, okay? For time-bound, kailangan alam mo kailan. Kailan, and what can I do today? The moment that we try to set a goal, kailangan, ngayon, October 2, kailangan by October 25, tapos ko na to. Dapat pag October 25, sure rank up na ako para meron akong 5 days buffer. O ngayon, para ma-achieve ko yung 25 na yan, na matapos ko to, ano ang pwede kong gawin ngayon? Tama, ngayon, pagtapos ng training na to, mamumrospect ako. Kakausapin ko yung 5 na nakausap ko last month. Baka by this time, ready na sila. Magpa-follow up ako ng 5 na nakausap ko last month. Baka ready na sila. Ay, papatawag ako ng team mentoring. Tingnan ko, baka ready na rin silang mag-rank up. Kasabay ko. Baka ready na rin silang humataw katulad ko. Okay. So ito, yung guide natin on how are we going to set our goals. And I can assure you that this is super, super, super effective. Kasi I can prove that to you. At the age of 21 years old, nakapag-open na po ako ng first time deposit ko. At the age of 27 years old, naipagpatayo ko na po ng bahay ang nanay ko. This was before I got married, ano? Kasi minsan, parang sabi na, kasi may asawa ka na kasi, syempre yung pera mo sa'yo na lang. This happened bago po ako nagpakasal. Ayan, so nakapagpatayo na po tayo ng bahay para po sa nanay natin, no? And then at the age of 30 years old, nabayaran ko na po ng buo ang retirement plan ko. At the age of 32 years old, yung set na savings account na gusto ko, nakuha ko na po. And at the age of 36 years old, nakapag-retire na po ako sa trabaho ko and I have traveled to countries na gusto ko pong puntahan. Ano yung naging guide ko? SMART goal. Per year, meron po akong isang tina-target. And accordingly, from the start of the year, actually bago pa mag-start ang year, bago pa mag-January, December pa lang po, nakalista na ko ano ang gagawin ko. So yan, na-share ko lang po sa inyo to. This is not to brag, no? Pero ito po, sabi ko nga, ito yung naging guide ko. Kung susundin niyo yung guide na yan, nothing is impossible. Dahil kung meron kang goal at meron kang guide, kung ano yung iniisip mo, yung kilos mo, yung hataw mo, yung isip mo, dun lang papunta. At kung kailan mo sinet yung araw o yung date na gusto mo makuha yung goal mo na yan, automatic po yan, makukuha mo. Ito na naman, tanong na naman, Mentor Jo, ano naman pwede naman pala yung makuha sa employment Bakit ka pa nag-IM Worldwide? Mentors, ito po, yung mga pinlano ko nung bata pa ako, nakuha ko po to in span of 15 years. At my age right now, ayan, magta-38 na ako. Kung another 15 years ang gugugulin ko sa pagtatrabaho para lang maulit ko tong mga goals na to, hindi ko na po mai-enjoy ang buhay ko. Whereas, dito kasi, no, kay IM Worldwide, ang nakakatuwa dito, ayan, no, yung, kasi, di ba, yung iba, alam na po yung naging story, nag-intensive training po tayo ng October 2020. Okay? Ito po, December 2020 to February 2021. Yun lang yung span of months, no, na ginugol natin. Nakapasok po ako sa top 12 movers ng Heroes Worldwide. Isa po ito sa merong pinakamalaking team, ano, sa ating pong organization. Hindi lang yan. Next Cecil, 3 months later, from March until May 31, nakapasok po tayo ng top 6. And then yung recent po natin na Cecil, from June to August 21, umakyat tayo ng top 2. Pinakamalupit na blessings po talaga sa atin. Last month, na-hit na po natin ang Sapphire Elite Executive that has a potential income of 200,000 pesos every week.
ilang buwan, January 6, 2021 lang po ako seryoso. Bakit ganon? Kasi from October to December, ayan, nagte-training po ako. Pero nandun lang ako sa second phase, no? Yung hindi pa nga preparation, getting ready. Attend lang ako ng trainings, pero wala akong ginagawa. Pero nilagay ko yan sa kalendaryo na January 6. Sabi ko, January 6, 2021, yun po yung talagang araw-araw nagpo-post na ako, araw-araw nakikinig na ako ng trainings, kahit sino pang mentor yan, nakikinig po ako ng trainings. Doon na rin nagsimula, na nabigyan po tayo ng chance, no, para po mag-talk. Imagine from January to now, September, 9 months. Ito yung nakuha, ito yung binigay sa atin ng company. So looking at this, 9 months down the road, pag diretso ko po kung ano yung mga ginawa ko 9 months before, God knows, di ba? Kung ano na po yung pwedeng blessings na may ibigay na po sa atin. Compared to 15 years na pinagtrabahuhan ko, walang tulog, walang kain, di ba? So, kumpara yon sa ginagawa natin ngayon, ay aba, super worth it po ang I Am Worldwide. And, syempre, ayan, tatapusin ko po yan dito. Yung buong buhay naman po natin, kahit na sobrang dami ng struggles natin sa buhay, ang dami ng pinagdaanan natin. Isa lang naman po ang pangahawakan natin talaga dyan. I can do everything through Him who gives me strength. Philippians chapter 4, verse 13 po. No? So, lahat po yan, dinadasal po natin yan kay God. Tinataas po natin lahat sa Kanya. And kung ano man po yung ibigay niya sa atin, no, maluwag natin tinatanggap. Because there are things na kahit idasal mo ng idasal, if it's not meant for you, hindi pa rin po yan ibibigay sa atin. But we are so grateful po to God na yung mga hinihiling natin, no, na ibigay naman po niya sa atin. And syempre, eto, huwag natin kakalimutan, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Huwag po natin kakalimutan na kung ano man yung learnings na nakukuha natin, kung ano yung natututunan natin everyday, i-share natin i-share na yan, because the more people that we are helping, no, mas marami po talaga yung blessings na babalik sa atin. Hindi man natin hingin yan, automatic po yan, nare-reward po tayo. Ayan lang po. Thank you very much. My name is Joanna Amido and I am Worldwide. Back to you, Mentor Junel and Mentor Glessy. Ayan. Thank you so much. Ang galing. Grabe Super naman yan. inspiring naman, Mentor Junel. Salamat po, Mentor Joanna. Thank you po. Napaka-inspiring po ng inyong. Mentor Joanna po sa sharing niyo po tonight. So, ayun Sobrang mga mentors, inspiring, no? na-inspired po ba kayo? Pwede po bang pa-comment po dyan sa chat box po natin? Maraming thank you po, Mentor Joanna. Thank you, Mentor Joanna. Ayan. Okay, I thank am you, Mentor inspired. Ganyan. Tama ba? Mentor Junilin. Mentor Junel, nag-iba na ba yung boses ko? Parang nabibigay na. Feeling ko, gumaganda yata yung boses ko ngayon dahil sa ano. Ayan, oo nga, gumaganda. Kakanta na ako ito mamaya. Ayan. Tumasang-ayon din sa aura niyo po ngayon, no? Oo nga daw. Hindi na. Okay, so Okay. mentors, ayan. Thank you so much po, Mentor Joanna. Anong masasabi mo, Mentor Junel? Are you inspired? Na-inspire ka rin ba? Nagalogin na nga. Na-inspire ka rin ba kay Mentor Jo? Siyempre, sa Sobra, no? ganong delivered, napaka-energetic. Halos Grabe. nakakahawa yung energy ni Mentor Joanna, no? Grabe. Buhay na buhay, hindi aantokin. May inspired ka. So, ayun Ayan. nga. Tama po. So, Mentor Jonel, ayan. Bago po tayo, siguro may mga katanungan din ng ating mga kasama. Mga kasama natin na 43 million na po ngayon. Ayan. Sa 43 millions na po, Ayan. po ba? Bumalik na ba ako, Mentor? Ayan, okay na. Clear na po. Okay na po. Okay, Mentor. Ayan, pasensya na po. Okay, Mentor Junel, siguro, kuha tayo ng dalawa na pwedeng gustong magtanong kay Mentor Jo, Sigurado tayo na marami silang natutunan and sigurado rin tayo na marami din or dalawa din sa kanila pwede nating makuha for tonight, para magtanong. Kahit sino po, pwede po magtanong. Volunteer pwede lang po tayo. volunteer. Ayan. Mag-raise lang So, po tayo na hand. pag wala nag-volunteer, Mentor Jo, Mentor Junel, Mentor Jo, pinaganda talaga. Mentor Junel, pag wala nag-volunteer, so, ikaw na lang ang ikaw na lang ang magpili. Okay.
So, ayun no, mamimili tayo dahil wala naman po nagbo-volunteer, ano? O, Mentor Junel, ano, ma-interrupt ka, no? So, kapag ka mag-share ng learning, siguro magandang malaman na rin natin ang name nila, siguro background and location, and then share their learning, ano? Ayun, Tama oo, ba? sige po, no? Mas Ayan, para okay mas nga po maganda, yun, ano? para Para kilala ng lahat. lalo po natin sila makilala, no? Sige Okay? po. Parang So, may isa pa ayun. po nagre-raise ng hand, no? May nagre-raise po ng hand na gustong magtanong. Sino po ba yan? Hinanap ni Mentor Junel. Ayan. So, Mentor Junel, ayan po, nagre-raise po ng hand si Mentor Vince. Ayan. Si Mentor Vince, nag-raise ba ako ng hand? Hello, Mentor Vince. Hello po, amazing morning. Yun. Yes. May konting question lang po kay Ma'am Joanna. By the way, I'm Vince. I'm here in South Korea as a factory worker. And I'm doing this business in almost 6 months. Ayun. And question ko po kay Ma'am Joanna, para sa mga baguhang katulad namin sa ganitong business, wala pa kami masyadong alam sa business. So, ano kaya yung pinaka-simple way o kaya pinaka-simpleng paraan o mabilis na paraan para matutunan namin ng maaga yung business o mas marami pa kayo matutunan? Saka ano ma'am, mga technique pa. Kasi nakita ko po sa slide nyo, sa pinakita yung picture, yung mga training na dinaanan nyo. Ang galing po in just a little short of time, natutunan nyo agad yung business. So, na-amaze ako doon. What if kaya sa akin, gusto ko rin matutunan siya kasi baka, sabi ko nga, baguhan kami rito. Paano kung nagkaroon ka agad kami ng team tapos di namin ma-handle ng maayos dahil kulang kami sa knowledge. So, hingi po sana akong advice regarding dun sa mga pwedeng nyong i-advise sa amin para matutunan namin ng mas mabilis yung business, yung gandang business. Yun lang po, ma'am. Kasi talagang wala ko ibang may advice kundi trainings. Alam mo yun, attend ng trainings. And then make sure talaga na yung kapag ka nag-attend ka, andun yung isip mo tsaka yung puso mo. Kasi merong iba, nag-attend ng training, nakikinig, pero hindi pumapasok sa isip. Alam mo yung, di ba pagka minsan merong sinasabi sa'yo, jowa mo, no, may sinasabi sa'yo, biglang, hindi mo naman naiintindihan kung ano yung sinasabi ng jowa mo sa'yo. Ganun din sa training. Kailangan, kapatid ka ng training, may pagmamahal. At saka, alam mo yung, kailangan kasi, effort din tayo eh. Ako kasi, ang nangyayari talaga sa akin, very inquisitive ako. May mga bagay na interesado lang akong gusto yung malaman, ganyan. Nagre-research po talaga ako sa Google, yan, nakikinig tayo sa YouTube, iba-ibang speakers, hindi iba-ibang speaker ng iba-ibang networking company ha. Ibig ko sabihin na iba-ibang speaker, may motivational speaker, may sales speaker, ganyan. Pero when it comes to multi-level network marketing industry po, talagang IM Worldwide lang yung pinapakinggan ko. Mag-ano ka rin, meron kasi akong ginawa nung una-una po ako nagzo-Zoom closing. Siyempre, nung una tayo nagzo-Zoom closing, nag-close tayo ng sales, hindi naman talaga tayo, wala naman talaga akong alam di ba? So, nag-burn po ako ng leads. Ibig sabihin, nagsakripisyo po ako ng ibang mga clients na nakausap natin sa Zoom nang hindi ako sigurado kung mapapapayin ko sila o hindi. Pero hinanap ko yung strategy kasi na mag-work sa akin. Tayo po kasi, lahat tayo, di ba, nag-DISC tayo, iba-iba po ang ating personality. Iba-iba po yung way ng pag-explain natin. Di ba, iba-iba yung language na ginagamit natin. Di ba? So, yun, hanapin mo kung ano po yung sa'yo, mag-work sa'yo. Pero number 1 talaga dito, trainings. Never miss a training. Kung busy ka sa trabaho mo, okay lang yan. Parte ng buhay yan, stepping stone ang trabaho. Pero make sure, bago ka po matulog sa gabi, kailangan meron ka pong at least isang training na pinapakinggan. Regardless kung sino ang speaker. Kahit sa tingin mo hindi magaling yung speaker, pakinggan mo pa rin kasi meron kang bago makukuha doon. Ayun lang po. Yes, thank you, ma'am. Thank you for information. Isa na lang po, ma'am. Sige. Last question. Okay lang po ba? Yes. Ano po kaya yung pwedeng makatulong sa amin para gumaling kami sa speak o kaya mabus yung namin personality namin by the way of speaking sa clients? Si Mentor Glassy yata gustong sumagot nito, no? Kasi may pinagawa akong activity, okay? Sa mga core ng Phoenix. Kasi, ang nangyari kasi, no, since
di ba, after na education ko kasi, na expose ako sa international market, sa international na settings. So yung naging way of teaching ko, naging unconventional or hindi yung standard on the school. So meron akong meron akong pinagawa sa core ng Phoenix. Nung once na sabi ko, tara mag-Zoom tayo, pinakanta ko sila. Okay? Alam mo ba, after nun, nung Zoom namin, I mean, it's only one of the strategies, no? Kasi kailangan ng support ni upline mo or ni top mentor mo, no, para tulungan ka na i-boost ang self-confidence mo, as well as ikaw, kailangan mong paniwalaan yung sarili mo. Kasi, eto lang yan, no, yung isa sa mga, actually natanong po ito ni Mentor Felix nung sa dati nating training, no. Ang sabi ko sa kanya, pero ito kasi based sa personality ko, no, ako, hindi mo ako mapapagsalita nang hindi kumpleto ang details sa utak ko. Nagre-research po muna ako bago ako magbagsak ng anything or makipag-usap sa client. Yun yung strength ko. Kailangan puno ako ng details, and by knowing all the facts, by knowing all the information, syempre confident ka magsalita kasi alam mo tama yung sinasabi mo. So yun, tapos way of speaking po, ayan, kailangan ng tulong ng either colleagues, ng upline or ng downlines po. Kasi karaniwan hindi po natin kayang gawin yan on our own to boost our self-confidence. Ayan, so go, Mentor Vince! Go, i-boost ka namin! Thank you, ma'am, sa idea. Ayan, welcome po! Ayan, ang ganda. Ang ganda ng tanong ni Mentor Vince, no? Sabi ko na nga ba nagre-raise siya ng hands eh. Di ba? Maganda po yan kasi maraming naitulong talaga po yung ganyan na ni Mentor Jo. Kung gusto niyo po na maboost po yung pagka-speaker niyo po, appointment talaga, no? Pasat po tayo sa kanya. Ano lang po yan. Kayang-kaya po yan in one night. Guys. Tawa si Mentor Jo. Pero totoo po yan. Ako po dati Mentor Vince, no? Ma-share ko lang. Alam po yan ni Mentor Kevin. Para po akong mahinhin. Parang dalagang Pilipina. Pero hindi naman dalaga. Ganun. Hiyang-hiya, ganyan. Tapos nakaganon lang po ako doon. Yan, nung nag-start po ako. Pero ngayon po, hindi na po ako nahihiya. Kasi katwiran ko rin po naman, pag nahiya po ako, negosyo ko po yung malulugi. Ayan. And si mga mentors po natin, Mentor Kevin, Mentor Joe, and mga co-mentors din po natin, napaka-supportive po nila talaga po na kung gusto nyo po na maboost po yung pagka-speakership nyo po, dagdag ko lang din po, is talaga makipagdaldalan din po kayo sa iba. Ayan. Makipagdaldalan talaga. Di ba, Mentor Jonel, you're back? Yes, Tama tama ba? po yan. Ayan, si Mentor Jonel. Tulad nga Mas po, katulad ko rin po, no, hindi rin po ako mahilig magsalita, kaya nung pag piniyan nga ako ni Mentor Joe, hindi po wala po hindi po tayo pwedeng humindi para kasi once na humindi tayo, hindi tayo rin lugi. Hindi natin kumbaga mabigyan ng pagkakataon yung sarili natin o mapalawak yung experience natin kung about tawag dito. Kung paano, para ba nating masubukan yung sarili natin kung kaya natin isang bagay na to, isang sitwasyon na to, hanggat hindi natin ginagawa. Ayun. Tama po. Kaya naman, Mentor Jonel. Yes, mentors lang lagi, Yun. Ako talaga. Kaya parang ina-under ko yung mga nakaka-partner ko. Napapansin ko lang. Joke lang po yun. Mentor Jonel, may tanong kasi ako kay Mentor Jo. Excited na ako kanina pa. Ayun, sige. Ayan, pahabol na lang po. The floor is yours. For sure po itong tanong ko na to is baka naman po makakatulong din kasi gusto ko po siyang itanong kasi gusto ko rin po talaga siyang matutunan. Kasi si Mentor Jo po, kung kita nyo, fully motivated po talaga siya. Nakakahawa yung pagka-motivated niya, no? Nakaka-motivate din talaga. Pero po, Mentor Jo, ang tanong ko po, since na ikaw po ay 15 years employee po sa isang international company, at diniscuss mo po sa amin, yun na nga po, ang 5 stages of change. Ang tanong ko po, pang Miss Universe. Ang Miss Universe. Have you been through those 5 stages din po? And what makes you decide to join IM Worldwide? In spite na ikaw po ay may magandang trabaho. So, nung bang na-invite ka, dumaan ka rin po ba dun sa 5 stages? And what makes you decide po? Thank you po, Mentor.
Thank you very much for that wonderful question, Mentor Glessy. Naiiyak ako sa question ni Mentor Glessy. Winner na ba ako? Ayan, kidding aside mga mentors, no? Mentors. Yes, ako po ay dumaan doon. Sabi ko nga, yun yung parang naging guide ko, no? Kasi yan po naman ay makikita nyo rin po sa libro, makikita nyo sa YouTube. And one of the hobby na meron po ako is talagang nagsa-search po ako sa YouTube ng mga something yan, motivational speakers, guides kung paano ka makaka-overcome ng difficulties sa buhay mo, especially emotional and yun, basta emotional na lang. No? Yung emotional difficulties kasi yan ang mas mahirap labanan. Ano? So ang nangyari po kasi sa akin, 2019, eto, sinishare ko to no, during IBPs. 2019 po, nung una akong napamember sa IM Worldwide. Pero ang naging problema ko, nagkaroon po ako ng attrition. Yung lahat po ng members na kasama natin, doon sa first team na nabuo natin, nawala. So yun na, no? Nagkaroon ako ng relapse. Bumalik ako sa number 1 na not ready. Mahigit isang taon po, mga mahigit isang taon yata, ako po talaga nag-stop sa IM Worldwide. No? Kasi nung nagkaroon tayo ng attrition, kasi nabayan ng pandemic, hindi ko po alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. So hindi ako maging ready kasi wala akong ma-research. Ayun, until such time nga po, siguro through prayers din, no? Kasi may nangyari din nung time na yon kung paano po ako napasama no, sa training noong October 2020. By God's grace na rin po yon, talagang dun po tayo dinala ni Lord. From that time, bumalik po tayo doon sa stage 2, which is yung getting ready, tapos yung mga preparation natin, and then ngayon nandito na po tayo sa maintenance. And the most thing na iniiwasan ko po is magkaroon po ulit ng relapse. And I really believe na yan, pag pinag-pray natin yan, pinaghirapan natin yan, and you're willing to help other people, whatever you ask in prayers, diba? God will give that to you. Ayun po, Mentor Glessy. Ayan. Thank you so much po, Mentor Jo. Thank you po. Napakaganda po ng inyong kasagutan at naniniwala po ako na nakatulong din po ito lalo na po sa mga kagaya po namin, ayan, mga bago ba? Hindi, kagaya po namin na dumadaan sa stages of change. Lahat po tayo ay dumadaan sa stages of change as we are, alam mo yon, naglalakbay tayo papunta sa success. Talaga po na normal po yan. Tama ba, Mentor Jo? Mentor Junel? Yes po, yes Ayan. po. Tama. Thank you so much po, mentors. Thank you so much So, po. ayan ano. Ayan. Mentor Junel. So, ayun, Mentor Jo, maraming salamat pa, no? Pero, pwede po ba tayong makipag-picture po muna?